interes ng iilan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pagsasakripisyo ng sariling interes para sa bayan, panawagan ng Pangulo sa mga pinuno ng bansa. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Vice President Sara Duterte wala umanong planong agawin ang posisyon ng pagkapangulo, pagnanakaw sa pera ng bayan, katumbas ng pagnanakaw sa kalayaan at soberanya ng bansa ayon sa pangalawang Pangulo. May maasahan po tayong pinakabagong ebidensya sa darating pong linggo. So maganda nga sa pre-trial submission na lang po natin ito makita at ma-disclose. Pero I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts. House Prosecution Panel may bagong ebidensyang planong ipresenta laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y hindi deklaradong yaman at ari-arian. Naniniwala po tayo na mas maganda pong ipaglalaban natin at idiin po natin yung kasalukuyang nangyayari po sa ating gobyerno na mabigyan na po ng peaceful at maayos na kasagutan sa mga divisions na nangyayari sa ating institusyon at sa pinaglalaban po nating korupsyon sa ating bayan. Iba't ibang grupo nanawagan ng maayos na sagot sa nangyayaring dibisyon ngayon ng mga senador sa Senado. Our premium tagkoy is super soft, easy to slice, and perfect for any recipe. Senador sa Senado. Meron na tayong indication ng pagbaba. Kino-compute ng Civil Aeronautics Board every 2 weeks kung ano yung magiging surcharge. So inaasahan natin ang downtrend so far na pagbaba ng jet fuel at karampatang pagbaba rin ng presyo ng airfare. Panunumbalik sa pagbiyahe ng mga turista, inaasahan sa pagbaba ng airfare ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pamasahe sa eroplano, mas bababa pa ang presyo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ito ang naging sentro na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita sa ika-100 at 28 anibersaryo ng proklamasyon ng kasarilinlan ng Pilipinas. May panawagan din ang Pangulo sa mga namumuno sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Huwag mapagod sa pakikipaglaban at pagmamahal. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati kanina sa Quirino Grandstand, sinabi ng Pangulo na hindi tayo dapat makalimot sa sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Sinabi ni PBBM na naging matagumpay ang himagsikan dahil sa pagkakaisa ng mamamayan para sa iisang layunin. Anya, hindi sapat na lingunin ang nakaraan. Kailangang magsilbing pundasyon ang mga aral na ito sa kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Hinimok ng Pangulo ang publiko na huwag maging mapagsamantala at piliin palagi ang interes ng bayan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na malalagpasan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa dahil na rin sa taglay na katangian ng mga Pilipino.
Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. May panawagan rin si PBBM sa mga pinuno ng bansa. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarililan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Bago ang kanyang talumpati, pinangunahan ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at kanilang mga anak ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Kasunod nito ang pag-aalay ng bulaklak ng Pangulo sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park. Sinaksihan rin ng First Family at mga opisyal ng gobyerno ang Independence Day Parade sa Quirino Grandstand. Tampok rito ang presentasyon ng iba't ibang grupo na ipinapakita ang maraming mukha ng kalayaang patuloy na minimithi ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala sa Chief Justice Alexander Hesmundo na malaki ang papel ng mamamayan sa pagtataguyod ng kalayaan ng publiko mula sa korupsyon at pandarambong. Ayon sa punong maestrado, mahalagang tubugon ng lahat ng mamamayang Pilipino sa tawag na ito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa mga nakaraang taon, ang pangkaraniwang kong palaala sa okasyong ito, ang kalayaan ay isang bagay na may buhay. Binigyang diin ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo sa ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw ang pagpuksa sa korupsyon at pandarambong. Ito anya ay isang mahalagang bahagi ng pagkamit ng ganap na kalayaan. Korupsyon mula sa mga makasarili at nasa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati sa Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga, ipinahayag ni Hesmundo na ang kalayaan ay isang bagay na may buhay na dapat patuloy na ipinaglalaban sa kasalukuyang panahon. Hindi sapat na malaya ang bansa mula sa mga dayuhang mananakop, kinakailangan din itong malaya mula sa korupsyon at pandarambong. Hinimok ng punong maestrado ang sambayanan na magtaguyod ng isang bansang malaya rin sa gutom, kahirapan, pang-aapi at kawalan ng katarungan. Tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba sa pang-aapi, sa korupsyon at pandarambong, sa pagmakasarili at kapabayaan, lalo ng mga nasa kapangyarihan sa kawalan ng katarungan. Tungkulin nating sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin ngayon ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. See how these hangers get Mamamayang Pilipino. Anya ang pagtatrabaho para sa katarungan ay tungkulin ng bawat Pilipino at hindi ng mga nasa korte lamang. Iginiit niya ang prinsipyo na ang bayang tunay na malaya ay makatarungan. Inanunsyo din ng punong maestrado na ito na ang huling pagkakataong nakiisa siya sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang pinuno ng Hudikatura dahil nakatakda na siyang magretiro sa darating na Disyembre. Pero para sa akin, hindi rin pangkaraniwan ang pagdiriwang na ito. Marahil ay alam na ninyo, pero ito na ang huling pagkakataon ko na makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang punong maestrado. Sa Nobyembre, ako ay magre-retiro na. Bilang pangwakas ng kanyang mensahe, iniwan niya ang hamon sa mamamayan na pagnilayan kung paano pangangalagaan at pagyayabungin ang kalayaang tinatamasa ng bansa. Para saan ang ating kalayaan? Paano natin ito pangangalagaan, pagyayabungin at ibabahagi sa mas nakararami? Sa ganang akin, isang malinaw na landas tungo dito ang pagtatrabaho para sa katarungan. At gusto kong linawin na trabaho ito hindi lamang ng mga maestrado, huwes at abogado.
Trabaho ito ng bawat Pilipino, lalo na sa pakikitungo natin sa isa't isa, sa pakikilahok natin sa lipunan,